from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Once again, sumasa niyo po ang palatuntunang tigasin sa Pilipinas! Ang programang Kamaonga Zero. At tama po kayo, ako na po ito si Errol Dakame. Salgo na po tayo sa ating pang-Webes na edisyon ng ating programa. Ngayong 10 sa buwan po ng Mayo taong 2018. 4 days to go bago po ang SK and Barangay Election sa buong Pilipinas. Mga kaibigan, muli tayong bumabati ng isang magandang hapon sa mga nasa Metro Manila, mga nasa Calabarzon area, mga nasa gitnang Luzon, Central Luzon area. Kumusta po kayo dyan? Alam ko pong napakainit pa rin, malinsangan, at nakapapasok po ang sikat ng araw. And siyempre, good afternoon po sa mga nasa iba't ibang mga lungsod sa buong kapuluan, sa iba't ibang lalawigan, mga munisipyo, at higit sa lahat, ang ating pagbati sa mga kabarangay po natin from the 42,000 barangays nationwide. Hello, hello! Errol Dakame na pong muli ito. Handa na po tayo maglingkod sa buong kapuluan sa pamamagitan po ng mga tunay na balita, totoong balita, at mga matalinong diskusyon, pagtalakay sa mga isyong dapat po ninyong nalalaman at nahihimay po ng maayos nang hindi po kayo napagsisinungalinan. Ang ating co-pilot na nagpapalipad ng ating matayog na private jet. Private jet ng Leader News Philippines. The hottest online platform in the country. Engineer Oliver Licop. At ang ating producer on the go, Binibining Angie Puso. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Patrol Group. Tayo po'y napapanood ng muli ng live sa buong kapuluan. Ratsadahin na po natin ang mga mainit na isyu sa araw pong ito ng Webes. Chief Justice Sereno, hindi mapipigilan ng kahit sino man na bumalik sa Korte Suprema. Bansa umunlad sa unang bahagi po ng taon. Hindi daw makabubuti naman sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ang pagsuspinde ng train law. Pamimigay ng sample balot sa Election Day itinuturing po ng COMELEC bilang pangangampanya. Mahigit naman 1,000 mga kandidato sa pagkabarangay officials at SK. Pinatulan po ang drug test challenge ng Philippine National Police. At Boracay, dapat daw may malinaw na rehabilitation plan ayon po kay Vice President Leni Robredo. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa palatuntunang Kamaonga Zero. Laman pa rin ang ating programa. Siyempre, mga panayam natin sa mga kandidato sa pagka-barangay officials, SK officials, sapagkat we really help the COMELEC to introduce, provide free airtime sa mga lumalahok po sa kampanya, mga kandidato na nais pong makapagpakilala ng maayos sa kanilang mga target voters, mga butanteng nililigawan sa mga oras pong ito. Paalala lamang po namin sa mga kandidato na maging patas, wag man lamang, at sana'y gawin po ninyo ng matiwasay ang inyo pong mga kampanya. Walang mananakit, walang mambabraso, walang mandadaya. At higit sa lahat, itigil niyo po ang dati pong nakagawiang
vote buying dahil iyan po ay isang mabigat na krimen. 18 minuto na po makalipas ang alas 3 po ng hapon. Tayo po ay napapanood din ang sabay o napapanood at napapakinggan ang sabayan sa dalawang himpilan po ng Wow News FM Palawan, ang 97.1 Wow News FM Roos Palawan, at dyan po sa Taytay Palawan sa Wow News FM 98.5, courtesy of our best friend Petty Bautista sa Bando. Coming soon po yung iba pa mga FM radio stations sa iba't ibang mga lugar. At siyempre ang mga cable channels natin sa mga local cable companies. Tuloy tayo. Unahin po muna natin ang report ni partner Jojo Sikat. Alam niyo po, ang patakaran ngayon ng Duterte administration ay patuloy pong iban. At hindi pa rin po inililift ang pagpigil sa pagpapadala ng mga OFW, especially mga katulong domestic helpers sa Kuwait. Matagal na pong hinihintay natin na magkaroon ng kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at ng gobyernong Kuwaiti dahil until this time marami pa rin pong mga issue ng pagmamaltrato, pagmamalabis, panggugulpi, at pagturing bilang mga alipin sa mga kababayan nating OFW, especially mga domestic helpers sa kanilang bansa. So everybody's waiting na magkaroon po ng Memorandum of Understanding sa pagitan po ng dalawang bansa. Gawin muna natin, partner, ang report ni Jojo Sikat dahil malapit na yatang magkaroon po ng lagdaan sa hinihintay nating MOU, Memorandum of Understanding, kasunduan na magtitiyak dapat ng kaligtasan, welfare, kumbaga, ng mga domestic helpers na mga OFW na nadideploy po dyan sa bansang Kuwait. Sa oras pong alas 3:21 po ng hapon, papasukin natin si partner Jojo Sikat. At ready po dapat yung iba pa mga reporters natin. Sila Bernard at Nolan po ay nasa isang mahalagang media press con dahil dumating nga po sa bansa si US boxing champion Floyd Mayweather Jr. At tila may isang aktibidades na sinusuportahan po dyan sa Ortigas Center sa Pasig City. Malaman natin kung anong mangyayari sa ating palatuntunan. Stay where you are, mga kaibigan. At huwag niyo pong kaligtaang i-like at mag-comment sa ating FB page. At i-share po ninyo ang ating page sa mas maraming kaibigan para mas marami po ang nakakaalam o makakaalam po sa mga nangyayari sa ating bansa. The world is online. The fastest mode of communication today is online technology. Bumati muna tayo ng mga viewers natin. Unahin natin si Miss Margie Arañez. Hi! Margie Arañez of Malilipot, Albay. Ayan. Okay. Yan. Margie Arañez of San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay. Sa Bicol region po yan sa Albay Province. Margie, thank you for always watching our show. At yung mga dabarkads natin sa ating unang eskwelahan sa kolehiyo sa Tabaco College. Ang inyo pong lingkod kasi ay bago nag-mascom ay kumuha muna ng political science. Then I shifted to mass communication. Ito po yung mga schoolmates ko, no? Batiin ko muna yung ating mga schoolmates sa Tabaco College. Alma Bunaobra Delfina. Hello kay Arlene Camo, Josephine Camo, Lorenza San Andres, Melissa Carcer Burrito, Aldrin Tumasar,
Hi din kay Ariel. Hi! Yel Chavez. Carmen Cascante. At hello din kay Doreen Bolaños. Marin. Kay Freds Del Socorro at kay Gilbert Boyet Trelies na nasa Ottawa, Canada. Daming pera na yata nito. Mamalato ka naman na Boyet. Si amigong Joel Burlagdatan, siyempre, Cams Bis Santos, si Lisa Biglain, si Manolito Conde, kaibigang Marera, Sydney Camo, and Sunny Bulaños. Silan po lamang yan sa mga naalala nating mga schoolmates sa Tabaco College when I had my political science course sa naturang eskwelahan. Ready na si partner Jojo Sikat. Papasukin natin ang kanyang mahalagang balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pinuri daw ni Senador Villanueva ang nalalapit na paglagda ng Pilipinas at Kuwait sa isang MOU para sa mga OFW. Partner Joe, magandang hapon. Go ahead, please. Yes, magandang hapon naman siya kasamang Errol. Pinuri nitong si Senador Joel Villanueva itong pamahalaan at itong Kuwaiti government sa kanilang pagsisikap para tuluyan ang malagdaan nitong Memorandum of Understanding na siya magbibigay ng proteksyon at maayos yung kalagayan para sa mga overseas Filipino workers, particular na itong mga household workers. Umaasa si Villanueva na ito na yung simula para matapos na yung pang-aabuso sa mga kababayan, lalo na itong mga domestic helpers na nagtatrabaho sa iba bansang Kuwait. Naniniwala rin ang senador na yung nakatakdang lagdaan ay mas mapapaigting pa yung diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait. Sinabi pa ni Villanueva na umaasa ito sa pamamagitan nga ng Memorandum of Understanding na tuluyan ang mawawakasan ito pang-aabuso sa mga OFWs at kung meron man, agad na mabibigyan ng hustisya at mapapanagot sa batas ang lumalabag sa nasabing kasunduan. Ito. Partner Joe, partner, nakita mo ba yung draft ng kasunduang pipirmahan? Hindi pa kasi ay sa Department of Labor and Employment yan eh. Kasi at yung kasunduan na yan ay nasa Kuwait pa eh. Pero nandun na yung ating mga opisyal ng gobyerno. Particular na ito si Harry Roque, lumipat na nga patungong Kuwait. I understand, magkasama sila ni Secretary Bello. Oo, sigurado. Kasi ito na yung magandang balita ito kung bakit kasi pasama pati ito spokesperson. Ang ibig sabihin nito ay tuloy-tuloy na at malalagsaan na anumang oras itong Memorandum of Understanding. May sinasabi si ACT OFW Party List Congressman John Bertis na ampaw daw yung nakita niyang draft ng MOU at hindi daw nakasaad ng malinaw yung mga probisyon na magtitiyak ng kaligtasan at welfare ng mga OFW, especially domestic helpers, dyan sa lalagdaan na yan. At higit sa lahat, hinahanapan niya, partner Joe, ng parusa. Yung paglabag sa kasunduan, wala daw eh. Nako, yun ang mabigat. Kailangan makakuha talaga pala tayo ng kopya. Yes. Kasi sayang sa gustong public document yan. Yes. Lalabas at lalabas yan kung ano yung kasunduan yan. Tama. Doon natin malalaman kung totoo ito sinasabi ni Representative Bertis. At kung totoo man, nako po sa Mario Joseph, ano magiging bago kung walang mapapanagot sa ano pag-alabas dito sa kasunduan. Correct. So, dapat makakuha tayo ng kopya niyan at busisiin natin. Nang makita natin at maipresenta sa mga OFW, ito yung laman ng MOU. Sana ang makuha natin yung talagang lalagdaang kopya, Partner Joe. At makakuha tayo ng reaksyon sa senador dito sa naging pahayag ni Congressman Bertis. Alright, okay. Okay, mula rito sa Senado, ito si George Sikat para sa Leader News Philippines, Nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Jojo Sikat, live mula po sa Senado. Ang balita pong yan ay naghatid sa atin sa oras na 28 minutos na po makalipas ang ikatlo po ng hapon.
So, may mga kakausapin po tayong mga importanteng tao, mga kumakandidato po sa pagka-barangay official at pagka-SK official. Ang isa po sa kakausapin natin ay si Kapitan Marsing Susano ng Barangay 171, Bagumbong, Caloocan City, at si Lance Leroy Constantino, na kandidato naman sa pagka-SK Councilor. Ayan. Malaman natin kung saan mga lugar ito sila Lance. Ha? Sige. Habang yung mga OFW siyempre natin, especially binabati natin yung mga nasa Middle East, ano? O ipakaingat po kayo yung malapit po dyan sa Iran tsaka Israel. Nagbabanata na naman ang Iran tsaka Israel ng mga rockets at missiles. Kahapon po ang mga siraulong mga opisyal ng militar ng Iran nagpalipad po ng 100 rockets papunta po sa mga sundalong Israeli. Sa may boundary po ng Iran tsaka Israel, na sigurado pong maglilikha na naman ng tension dyan po sa Middle East. Ano? And that is immediately after na yung Amerika po ay mag-pull out sa nuclear deal dyan po sa Iran. Ngayon, gumanti raw yung mga rockets ay, yung projectile daw ng rockets ay nagmula sa Syria, na ang bansang Syria po ay suportado ng Iran, at yung mga militar ng Iran na nasa Syria, yun pala nagpalipad ng mga rockets papunta sa Israel. At tila hindi natapos doon, ang alam ko gumanti po ang Israeli forces. 31 minutes after 3. Mga kaibigan, nasa linya na po natin ang kapitan ng Barangay 171 Bagumbong, Caloocan City, Kapitan Marsing Susano. Sir, magandang hapon po sa inyo. Sa Leader News Philippines po ito si Errol Dacame. Kumusta ka, sir? Good afternoon, sir. Magandang hapon din po. It's our pleasure, Kapitan, na makasama ka ngayon sa ating palatuntunang Kamaonga, sir. Kumusta po kayo, sir? Okay naman po. May mga kaharap po tayo. Very good. Apo, kayo po ang incumbent barangay chairman sa 171, sir? Ano po, sir? Kayo po ang incumbent, kasalukuyang kapitan sa Barangay 171, sir? Hindi po tayo incumbent. Kagawad po tayo. Tayo po ang suma-challenge doon sa incumbent barangay captain. Noted, sir. Okay, so incumbent kagawad ka at nag-file ka ng kandidatura sa pagkakapitan. Opo. Opo, sir. Alright. Ang una kong tanong na importante, Kap, ay ano po ang take ninyo sa hamon ng Philippine National Police na lahat ng kandidato sa pagkabarangay official, including the SK, ay sumailalim po sa drug test. Sa ngayong araw, may mga humabol pong nagpa-drug test. Kayo po, anong take nyo dyan sa hamon na yan ng Philippine National Police, Cap Marsing? Napakaganda po noon dahil po para ma-screen natin yung mga magiging leader na papalarin na sila ay hindi involved sa droga o tumikiman ng droga. Apo. Are you confident na ang team ninyo ay papasa, kapitan, sa drug test kung sakali? Opo naman, sir. Confident po ako na yung mga kasama ko po ay papasa doon po sa hamon na yon. Very good. Yan po ang inuna kong tanong kasi alam niyo po, ang area ninyo ay maraming kwento po ng drugs. Am I right, sir? May mga area po na sa tingin ko ay ganun nga po. Okay. Sige. Ano po ang nagtulak sa inyo that you decided to challenge the incumbent barangay chairman dyan po sa inyo pong lugar, Kagawad, sir? Sa tingin ko po, mas maiaayos natin ang barangayan kung tayo po ang uupo dito. Opo. Ano po ang mga nakita nyong dapat iayos, sir? Sa tingin ko po, yung salitang help, papasigayin po natin yung pangkalusugan ng ating mamamayan.
papalakasin po natin at pasisiglahin din po natin yung edukasyon ng ating mamamayan at pasisiglahin din po natin yung pangkabuhayan ng ating mamamayan. At syempre po, lalo-lalo na po yung peace and order na yun po ang kailangan po ng lahat ng lugar na ito sa ating, miski po sa buong Pilipinas, kailangan po yung peace and order. All right, I believe so. But ano po ang gaano po kayo kakumpiyansa na kaya niyo po i-deliver ang mga naturang programa na iniisip po ninyo, sir? Siguro po, sasapat na po yung ating 15 taong karanasan sa paglilingkod sa barangayan. Iba't iba po ng barangay yung ating nakasama. Iba't ibang diskarte po nila yung ating nakita at nasamahan. Pwede po natin pulutin yung mga diskarting iyon na po pwede po nating maging i-apply sa tulong po ng ating mga mamamayan. Opo, magkano bang budget annually dyan sa 171, sir? Iba-iba po. Depende po sa taon. Ngayon po ay humigit kumulang nasa 60 million na ang budget ng barangayan. Malaki pala, Kapitan. Therefore, marami kang magagawa pagkaayos ang financial management. Sigurado po yan. Basta po ang magiging leader ay matuwid at isasaayos ang lahat ng mga gastusin ng barangayan. Alright. Gaano ba karami ang residente, constituentes nyo, Kapitan, na naghihintay na inyo pong mapaglingkuran? Medyo may kalakihan po kasi po yung ating butante ay umaabot na po sa more or less mga 26 to 28,000. Pero po ang population po ng barangay ay more than 100,000. Napakalaki pala, Estimated no? lang po yan, Estimated. So, maring yan po ay lumaki pa dahil araw-araw po dumadami ang populasyon. Maraming pinapanganak. Opo, at saka po nagiging na yung mga iba po nare-relocate dito sa lugar namin dahil po medyo may kaluwagan po itong lugar natin. Okay. Sino-sino po ang mga kasama nyo na naniniwala kang magiging katuwang mo sa iyong mga programang iniisip dyan sa 171 Kagawad, sir? Bukod po doon sa aking mga napiling kagawad, marami pong sumusuporta mga leader ng simbahan, at mga leader ng mga subdivision po sa atin. At marami po akong kaharap dito sa mga oras na ito. Opo. Na naniniwala sa iyo na ikaw na ang magdadala ng pagbabago sa Barangay 171 na Kapitan. Opo, gusto ko pong banggitin sa inyo yung aking mga kakasamang kagawad. Sige po, go ahead. Ito po, sila Kagawad Lalan Matias, J.R. Susano, Obet Sarile, Anot Manalo, Jerry Antonio, Sinon Atanasio, Joel De Losmo. Ito po ay mga may karangalang pamilya, mga iginagalang at nire-respetong pamilya po dito sa amin. Very good, very good. So, sige po. Mabilis po kasi ang campaign period. Barely 4 days to go. Pero ang kampanya po hanggang Sabado na lamang. Kumusta po ang kampanyahan dyan sa inyo pong lugar? Ilan po ang katunggali po ninyo? Paano po? Ilan po ang katunggali nyo ngayon sa eleksyon sa pagkakapitan na sir? Ang katunggali po namin ay isa po yung itinuturing nating katunggali pero may nag-file po na isa. Hindi ko naman po sinasabing hindi siya malakas pero may katunggali, yung incumbent po ang pinakakatunggali natin. I see. Opo. Yung mga nagdang eleksyon, sir, ano po ang mga kwento dyan? Was there vote buying? May dayaan? Ano po ang mga nangyari dyan previously? Doon po ako natatakot dahil po maaari pong sa susunod na araw, papagalawin na po yung makinarya ng gold o yung kaperahan. Diyan po ako nag-aalala. Maaari pong bumili sila ng maraming marshal at watcher. Doon po ako nag-aalala. Ang inyo pong kandidato ay namumulot lamang po ng barya-barya. Opo, dapat naman ang mga taga 171 ay by this election, mga matalino na at hindi na nakatingin sa pera dahil kapag tumanggap sila ng pera, practically ang binibenta nila ay ang dignidad nila. Ako naman po ay naniniwala na matatalino na at puso na ang gagamitin ng ating mga kabarangay. Dahil maiisip na nila na isang araw lang kung mabili man sila, isang araw lang nilang gagastusin yon. Yung susunod na mga araw at taon, ay pag-iisipan nila, baka sayang na naibenta nila yung boto nila. Opo.
Isang malaking challenge sa Kapitan po sa inyo ay yung mabagong image ng Bagumbong kasi for so many years para bagang ang Bagumbong ay talagang tapunan ng mga squatter, tapunan ng mga biktima ng krimen. Ano po ang plano niyo dyan to re-image the barangay, sir? Plano po natin palakasin nga po yung peace and order. Mm-mm. At saka iniisip ko po na magkaroon ng census sa lahat ng mga subdivision at mga HUA dito Mm-mm. para po magkaroon tayo ng database. Mhm. Nang makilala mo ang lahat ng nandyan sa barangay po ninyo. Paano po? Nang kilalang-kilala ninyo ang bawat mamamayan na nasa loob ng barangay mo, Kapitan. Opo. Kaya nga po gagamit po tayo ng ID system kung kinakailangan at kakayanin ng pondo ng barangay. At kung yan po'y papayagan ng sanggunian. Opo. Pakiramdam ko naman po pagka sa kaayusan, Opo. sigurado po yung aking napili mga kagawad ay ganun din po ang puso. Sabagay, ang mga mamamayan, sir, kapag ka ang pakay ng mga ID yan, para sa mas maayos na serbisyo, yan po'y talagang bukas palad na tinatanggap ng mga kabarangay po, Sa tingin ko po, ganun nga po. Alright. Sige, lastly, Kapitan, ano po ang, kayo ba'y may panawagan? Paano mas maging maayos ang eleksyon dyan sa inyo? Kasi kami ho bilang matagal nang nasa media, matagal ko na pong naririnig na may mga lamangan dyan kapag may eleksyon, talagang may gamitan ng pera. Kayo po ba'y may panawagan sa mga taga-barangay 171? Opo, sa aking mga kabarangay, ang inyo pong lingkod, Kagawad Marching Susano, ay gusto mag-alok ng serbisyo. Serbisyong totoo sa mamamayan ng Bagumbong. Wala po tayong pambili ng pera para makuha ang kanilang tiwala. Ang meron lamang po tayo ay tunay na puso para sa serbisyong totoo. Kaya po, inihingi ko ang tiwala nila at ang pagkakataon na makapaglingkod sa mamamayan ng Bagumbong. Ang nakaraang administrasyon po ay nagkaroon na ng 4 na taong pamamahala. Analisahin po nila, tingnan nila kung gaano kalaki ang nagawa ng nakaraang pamunuan. Sa 4 na taong pondo ng barangayan, alamin nila kung gaano kaayos at kung ano ang nangyari dito. Alright. Well said, Kapitan, unless may nais pa ho kayo idagdag na panawagan para sa mas maayos na eleksyon. Alam niyo kasi mas maganda po na anuman mangyari po sa eleksyon ay talagang yung totoo lamang na damdamin ng taong bayan ang lalabas. Ano po? Sige po, I'll still give you another 2 minutes, Kapitan. Go ahead, sir. Doon po sa lahat ng mga may concern o may kinalaman sa magiging halalan sa susunod na araw sa May 14, maging sa... Hello, sir. Naputol yung linya natin. Pakidial mo, bro, kagad. Kausap po natin si Kagawad Marching Susano, kandidato po sa pagkabarangay chairman sa Barangay 171 Bagumbong, Caloocan City. Naputol yung ating linya. Saglit, ha? Let's get back to the line of Kapitan Marching. Establish natin ulit at exactly 3:42 in the afternoon. Ito ang palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines, ang pinakamainit na online broadcast platform sa ating bansa. Magandang hapon po sa mga kanina pa ho nakabang sa ating palatuntunan dyan sa naturang barangay. Ayusin natin ulit yung linya. Alright, sige. Saglit lang ho, inaayos natin yung ating teknolohiya. Alam niyo kasi talagang ganyan ang technology. On the spot may mga sudden technical adjustment. Hello po sa mga taga Nueva Ecija. And I would like to again congratulate si Ma'am Amira Sunshine Magdangalang, Chairperson and Chief Executive Officer po ng Sulong Katutubo International Foundation Incorporated sa kanilang nalalapit na first anniversary sa May 15. Ayan. Alam niyo po ang Sulong Katutubo International Foundation Incorporated ay naglalayong arugain. Arugain ang kapakanan ng mga tribo, iba't ibang tribo
mga indigenous Filipinos sa buong kapuluan. I think she's given with 110 tribes to take care. Marami po yun. Iba-iba pong tribo sa Pilipinas meron tayo. And we consider them, yung mga IPs, we consider them as the original Filipinos. Tayo pong medyo mga brownies na eh. Mga ano na tayo, mga mestisong Pilipino na. Ang mga original talagang Pilipino, yung mga kulot, maitim, maliliit, mga aitas, mga mangyan, mga kung ano-ano pang bagobo, maraming mga pangalan po ng kanilang lahi at tribo na nais po nating i-highlight dito sa ating platform ang Leader News Philippines. Kaya nga't may hinahanda po kaming independent TV show para po sa propagation at pagpapakilala pa ho ng mga tribong dapat ay hindi natin kinakaligtaan. Ano? Meron tayong National Commission on Indigenous People pero wala eh. Kulang ang pag-asikaso. Sa halip, may mga lugar na itinuturo pa ng mga IPs ang NCIP bilang mitsa ng kanilang kaguluhan. Yan po ay totoo eh. We went to Palawan, we went to various areas, Zambales, at iba pang mga lugar, may mga kwento na ganyan. Mitsa pa ng pag-aaway-away ng mga katutubo ang ilang opisyal po ng NCIP. Samantala, mga kaibigan, 3:45 in the afternoon, naputol po yung ating interview kay Kagawad Marsing Susano, kandidato po sa pagkabarangay chairman sa 171 Caloocan City. Tila ready ng muli ang linya natin kay Kapitan Marsing. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, balikan natin si Kap Marsing Susano. Sir, magandang hapon po ulit. Sorry po naputol tayo, sir. Opo, sige po, magandang hapon po. Alright, you were saying, patungkol po sa iyong panawagan sa mas maayos na election, sir. Ipagpatuloy mo nga, sir. Go ahead. Sa ating mga kabarangay, sa lahat ng may concern sa halalang pambarangay, nakikiusap po tayo na gamitin nila yung kanilang tamang karapatan, magbantay, at doon sa uupo sa halalang pambarangay, sana po ay huwag pagagamit. Gamitin lamang po yung kanilang mandato para sa isang malinis na halalan. Doon mo naman po sa ating mga kabarangay na nanunungkulan sa barangayan, lalo-lalo na po yung mga empleyado. Sana po ay maisip nila na sila po ay dapat ay walang kinikilingan. Sila po ay empleyado lamang, empleyado ng barangay. Ayon po sa DILG, hindi dapat sila nakikilahok o kumakampanya para sa isang kandidato. Doon naman po sa mga incumbent, sana po yung gamit at property ng barangay, yung manpower ng barangay ay hindi rin po gamitin. Para po, sabi nga po ni Secretary Dino, para sa parehas na halalan, bawal gamitin ang lahat ng property, bawal gamitin ng manpower ng barangay. Kaya lamang po, nakakalungkot po, ang lahat pong iyan ay baligtad po. Lahat po ng mga binanggit na ni Secretary Martin Dino ay ginagawa po ng incumbent naming barangay captain. Naku po, dapat malaman yan na Kagawad Marsing ni Yusek Dino. Ibibigay ko sa iyo yung direct line niya para lahat ng nangyayari dyan na hindi dapat ay maipaalam natin kagad. Opo sir, opo. Alright, okay. Sige sir, kami po ay magpapasalamat na po sa inyong oras. Unless may kagawad ka pa dyan na gusto rin magdagdag ng mabilisang panawagan, may sasabihin, bukas pa naman ang ating linya, we can provide another few minutes para sa inyo po mga kasama. Sige sir, kung sino ang gusto mong magsalita pa, na lalo na po sa mas maayos na barangayan, ano? Mas maayos na halalan kasi kami po talagang noted namin yan, yung barangay Bagumbong na yan, area yan, 171 na yan, marami kaming narinig po dyan tuwing may election, sir. Opo, sir. Kagawad Obet Sarili po, na Team Marsing Susano po, sir. Isa lang pong Hello po, sir. Hello po. Yes, sir. Kagawad Obet. Sige, go ahead, Kagawad Obet. Opo. Salamat po, sir. Isa lang pong panawagan po sa mamamayan po ng Bagumbong.
isipin po natin ang buhay at kahinatnan ng ating pamilya. Lalo-lalo na po ang kababaihan at kabataan na halos po sa kapabayaan po ng mga dating nakaupo sa ating barangay, marami pong nadidisgrasya. Marami pong nalululong sa mga masamang bisyo. Kung kami po ay papalarin po, hindi po kami lubos na nangangako, pero po gagawin po namin ang lahat po ng aming kakayanan para po ito ay maitigil na po natin at para po pasiglahin po natin at buhayin po ang dangal ng Barangay 171. Thank you, Kagawad Obet. Sige, ipasa mo nga ang komunikasyon sa kasama mong kagawad. Go ahead. Okay po, sir. Hello po, sir. Ako po si Jerry Antonio po. Kagawad Jerry Antonio, magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Apo, ano po ang inyong panawagan sa inyo po mga kabarangay? Ang panawagan ko po sa ating mamamayan ng Bagumbong, maging matalino, maging mapagmatsyag upang ang darating na eleksyon ay maging malinis at maayos. Yun lamang po. All right. Thank you, Kagawad Jerry. Next. Salamat po. Thank you, Kagawad. Sige. Hello po, hello. Pangalan, sir? Ako po si Sinon Atanasio po. Kagawad Atanasio. Opo. Ano po ang inyong mensahe para po sa inyong mga kabarangay? Go ahead. Sa mga mamamayan at mga tao ng Barangay 171, Bagumbong. Sana pumili kayo ng karapat-dapat na maayon at tamang umupo at manungkulan sa tamang pamamaraan, hindi po sa maluktot na pamamaraan. Yun lang po. Thank you, Kagawad. Okay, next. Hello po. Si J.R. Susano po to. Kagawad JR, magandang hapon, sir. Sige, sir, may nais ka bang iparating sa mga kabarangay po ninyo? Go ahead. Ang pananawagan ko lang po sa mga mamboboto ng Barangay 171 ay maging matalino. Hindi dapat po na kung sila'y mabigyan ng bigyan sila ng pera na bumoto para sa kanila, pwede naman nilang kunin yun. Pero dapat yung nasa tama ang kanilang iboboto. Kasi po, yan po ay pang isang araw lang na pribileyo para sa kanila. Pero po, ang ilang taon at ilang araw ang kanilang danarasin pag nagkamali po sila ng binoboto. At yun lang po. Tama po. Okay. Thank you, Kagawad JR. Hello po. Magandang hapon, sir. Pangalan po. Magandang hapon po. Ako po si Kagawad Rolando Lalan Matias. Tayo po ay kasalukuyang kagawad ngayon. Ako lang po ang incumbent kagawad na kasama sa aming team. Apo. Ang panawagan ko po sa ating mga kabarangay, i-background check ang personalidad ng silang pipiliin na kandidato, kung ano ang kanyang kakayahan, kung anong kaya niyang ibahagi sa ating barangay. At syempre po, ang pagboto po ay isang araw lang at ang nakasalibo dito ay 3 taong pagsiservisyo sa aming barangay po. Kaya hiling po natin, piliin pong mabuti ang dapat at karapat-dapat na maging opisyalis po ng aming barangay po. Yun lang po. Thank you, Kagawad Rolando, sir. Hello po. Go ahead. Magandang hapon, Kagawad. Pangalan, sir? Magandang hapon din po. Ako po si Joel Dilosmo, lalabang kagawad po sa Barangay 171. Kagawad Joel, may mensahe po ba kayo sa inyong mga kabarangay na butante? Ang isa lang po ang maiksi kong mensahe sa aming mga botante dito sa 171. Go ahead, sir. Ang Team Susano po ay hindi kayang bumili ng boto. Kaya po namin magserbisyo ng totoo. Yun lang po at magandang hapon po. Magandang hapon po. Good afternoon, sir. Opo. Kagawad Anot Manalo po. Kagawad Anot, sige, go ahead, sir. Opo. Nananawagan po ako sa sambayanan ng Bagumbong. Sana'y maging matalino sa pagboto dito sa darating na halalan. Huwag pong magpasilaw sa mga simpleng salita lang at magpagamit sa mga taong may pangalan lang. Pumili po ng maayos at tumingin sa mga taong mabubuti na kagaya ng aming kapitan na walang ginawa kundi ang maglingkod sa sambayanan ng Bagumbong.
Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. Hello, sir. Good afternoon, sir. Apo. Si Kagawad po ulit. Si Kapitang Marsing po ulit. Okay, opo. Natutuwa ako, Kapitan, sapagkat full force ang team mo ngayon, ano? Opo, sir. We really wish you all the luck and the best na sana'y ang buong team straight ay manalo, Kapitan, sa May 14 sa Lunes. Ay, salamat po, sir. Salamat po. God bless us po. God bless po. Kami po, ang Leader News Philippines, ay laging nakasuporta po sa matuwid na pamamahala, good governance, at sana po ang bilin lang namin po sa inyo, Kapitan Marsing, ay makita po ng taong bayan ang mga programang pinapangarap mong maipatupad just in case kayo na po ang maupo bilang barangay chairman, sir. Asahan po ng mamamayan ng Bagumbong. Opo. Thank you, Kapitan Marsing Susano, sir, at sa inyong mga kagawad, ang council pong kasama po ninyo. Good luck and best wishes sa inyo pong lahat. Salamat din po sa pagkakataon na kami po ay ma-interview niyo. Salamat po, sir. Thank you so much, mga kaibigan, ang Team Susano ng Barangay 171, Bagumbong, Caloocan City, na humahamon po sa kasalukuyang pamunuan sa naturang barangay. At ang atin lamang na pangarap na mangyari dyan sa Lunes ay maayos, matiwasay na halalan at hindi po katulad dati na may mga bilihan, may lamangan, may dayaan. Sana po ay maayos at isang makatotohanang resulta ng eleksyon ang makita natin sa May 14. Thank you, Team Susano. Thank you. Si Errol the Comet, ang Kamaong. O yan, first time na buong team ang kinausap natin, ano? At salamat po sa mga nandyan sa barangay niyan dahil buong barangay yata nakatutok sa ating palatuntunan. Thank you. Gawin niyo pong habit and we assure you na ang Leader News Philippines, ang mga programa po natin ay makakarating dyan sa inyo, no? Kung may mga special events tayo, pwede natin gawin dyan. Lalo pagka naupo si Kapitan Marsing, no? We can do some projects dyan sa barangay ni Kapitan Marsing kapag siya po'y naproklama na. Si Errol the Comet, ang Kamaong Asero. Ayan, mga kaibigan, alas 3:56 na po ng hapon. Tayo po'y nagpapatuloy sa ating palatuntunan at balikan na po natin yung mga maiinit na issue habang bumabati ng mabuhay ang Leader News Philippines, si Luna JC. Ayan, partner. Thank you. At mga kaibigan natin kanina pa ho nakasilip sa ating live page ng Leader News Philippines. Salamat sa patuloy niyo pong pagtitiwala. Balik na nga po kahapon si Chief Justice Sereno at sinasabi po ng kanyang mga suportador na walang makapipigil na siya po ay magpatuloy na ng kanyang trabaho dyan sa Supreme Court. At tiniyak nga po nilang ang pinaka-maestrado po ng Korte Suprema ay ready ng humarap sa nalalapit na impeachment trial dyan po sa Senado. All we can do right now is to bring you the happenings dyan po sa Senado once nagsimula na po ang impeachment trial. Pero may inaabangan pa tayong isang mangyayari at posibleng mangyari po dyan sa Korte Suprema. Yung final decision po ng Supreme Court sa warrant of petition laban kay Chief Justice Sereno. Si Congressman Reynaldo Umale ay talagang kumpiyansang sisibakin daw ng mga maestrado, mga kasama niyang maestrado si Sereno. At sa kabilang banda naman, yung abogado po ni Chief Justice Sereno, alam na ang gagawin kapag may desisyon na ganon. Sila daw po ay magsusumite ng MR, Motion for Reconsideration. Yan po yung mga legal remedies, mga procedures na nakasad naman po sa batas. So antabayanan po natin kung ano po talaga ang kahihinatnan
Isa lang po ang inaang tinitingnan natin na yung paninindigan po ni si Reno na siya po ay haharap ng buong tapang at tatag. Ano man po ang kalabasan, masibak man siya. Pero aalis daw siya kung sakali nang nakatuwid ang kanyang mga ulo at haharapin niya ng walang takot. So, kami naman pong nasa media, we commit that we'll bring you the whole stories kapag ka nangyari na po yan. Sige, samantala, isang magandang balita muna. Umunlad daw po ang bansang Pilipinas sa unang bahagi po ng taong 2018. Ano magandang balita yan, ano? Umunlad. Gumandang kabuhayan. Ang ekonomiya naging positibo. Pumalo daw po sa 6.8% ang economic growth ng bansa. Ayon po sa Economic Development Authority. Ayan. Nga lang, kami pong mga ordinaryong tao, tayo mga ordinaryong tao, we can easily appreciate the so-called economic growth kapag nakikita natin na ang lahat ng mga Pilipino ay may pagkaing sapat sa hapagkainan sa bawat pinggan ng mga Pilipino. And we will rejoice kapag ganyan po ang nangyayari. Pero kung sa balita lamang po yan maganda at sa figures, sa economic statistics, at hindi po yan mag-translate into food, jobs, and business opportunities for all. Livelihood, ika nga. Mahirap nating kumbinsihin po ang mga Pilipinong gumaganda nga ang Pilipinas. So, we're still awaiting na mag-cascade po yan pababa sa buhay-buhay po ng mga Pilipino. Pero yan po ang balita, no? Binabasa ko lamang po ang balita. Alright. Marami naman po ang nagsasabi na simula po nang ipatupad ang train law ay lalong tumindi ang kabuhayan ng mga Pilipino. Tumaas po ang mga bilihin, ang bayarin, nagsitaasan. Except for one sector na nabigyan lamang daw ng tax exemption. Pero ang impact ng train law ay general public, tinamaan po lahat at lalong naghirap daw po ang dati ng mga mahirap. Ngayon, may mga nananawagan na suspendihin. Ang sagot po ng gobyerno, hindi po makabubuti sa paglago ng pambansang ekonomiya kung sususpendihin daw ang train law. Yan. Alam niyo po, ang buwis kasing nakakolekta dyan sa taxation, yan naman po ang ginagamit sa iba't ibang proyekto ng gobyerno na dapat ay nakadisenyo naman talagang pakinabangan ng mamamayan, ano? So, maraming pera ang Pilipinas. Maraming pera. May train law na kumukolekta po ng napakaraming pera at may mga inuutang galing sa China so napakaraming pera. At sana po yan ay lahat programa ng maayos at makita talaga ng taong bayan na truly change has come. Yan. Kasi kung puros lamang change is coming, kailan? Dapat change has already come. Change is already here. Makita po natin dapat yan sa mga infrastructure projects. Although hindi naman mabilisan talaga yan sapagkat may mga constructions na taon, mahabang taon nang inuubos. May 5 taon, 3 taon, ano? But basically, sana lahat pong mga inilinyadang proyekto ng gobyerno, mga major infrastructure projects, sana po ay maipatupad within the administration of President Rodrigo Roa Duterte. Kami, linawin lamang natin ang Leader ng Philippines. Sinusuportahan natin ang lahat ng magagandang programa ng Presidente. Lahat ng magagandang programa. At kami naman ay hindi po mahihiya na mag-suggest ng ikagaganda pa. Sapagkat ang Presidente natin ay tao lamang. Lahat ng mga nakapaligid sa kanya ay tao din lamang na maaring ang ibang tao po ay may mas maisip ding mas maganda pa. And us here sa Leader ng Philippines, we are willing to contribute for the betterment of the country. Ayan, kaya't kami po ay willing na mag-suggest.
Ayos! At sana po yung suggestion natin ay mabilang din, maibilang sa mga gagawin. Kung i-adapt man, okay. Kung hindi, ayos lang. At least we have a voice to say so. Areglado! 3 minutos na makalipas ang alas 4 po ng hapon. Tawagan na natin partner si Lance Leroy Constantino, ang isa pang batang kandidato sa pagka-SK. SK Kagawad na dapat din nating makakwentuhan sa hapong ito, no? Ang unang nakausap natin dito ay yung SK chairperson sa sa Barangay Andres Bonifacio sa Baguio City. Ayan. Sige. Bilis ng ating oras. Paalala pala sa mga kasama natin sa Leader News Team, pakisubmit na kagad ng lahat po ninyong mga pinaka-the best na ID picture. Dapat within the day may submit po ninyo dahil nice nating matapos yan na mga IDs natin in preparation with the forthcoming election by Monday. Dapat mahawakan natin lahat ng IDs na yan. ID picture today and we can... Inanunsyo ko na, internal sana ito, pero inanunsyo ko na kasi baka hindi marinig hindi nakita ng lahat yung ating yung message 0995-148-3605 ang ating cellphone number sa studio. Ulitin ko po, pakilike po ninyo ang ating FB page, Leader News Philippines. At yung ating YouTube channel, Leader News Philippines. Salamat ulit sa Wow News FM 97.5, 97.1 Rojas Palawan and Wow News FM 98.5 Taytay Palawan, ni partner Pedi sa Boundary Bautista. Thank you, partner. Isa pang report, partner, kung hindi pa ready si Lance. Isa pang report muna kay partner Boyet Guillermo. Yung globe niya, partner, ang tawagan mo kay partner Boyet Guillermo. Ready na siya at ang kanyang ibabalita ay patungkol po sa Special Envoy ng Pilipinas. Lilipad daw papuntang Kuwait para sa pagpapawi sa mga OFW na naman. Sa oras pong 6 minutos makalipas po ang alas 4 ng hapon sa iba pang mga importanteng issue, nililinaw po ng COMELEC, ito po sa mga kandidato kasi nakagawian na po ng mga kandidato at mga suportador na kahit sa araw na mismo ng halalan, namimigay pa ng mga pulyetos, mga sampul ballots, binibigyan din po ng COMELEC, mga kapatid, ng pamamigay po ng sample ballots during election day mismo ay itinuturing pong pangangampanya at isa pong paglabag sa election code. Omnibus Election Code. Kapag nahuli po kayo dyan, patay kayo. Baka madiskwalipika po kayo. Kaya't wag na kayong mamimigay ng sample ballots at mga pulyetos sa May 14 sa Lunes mismo. Siguro hanggang May 12. Yan. May 13 bawal na rin Bawal na. Bulong-bulong na lang siguro, kamay-kamay pwede pa. Pero yung mamimigay pa kayo ng campaign materials, mayayari na kayo ng COMELEC, Pinapaalala lamang natin, kasabay nating nagpapaalala ang COMELEC. By the way, kumusta na kaya si partner Oliver De Leon ng Tuguegarao City? Ready na si partner Boyet Guillermo. Live mula po sa Southern Metro Manila, partner Boyet. Magandang hapon sa iyo, partner Boyet. Go ahead, please. Yes, magandang hapon na Errol. Nakatakdang umalis Errol sa bansa si Special Envoy to Kuwait, Abdullah Mama o mamayang gabi. Ito ang kinumpirma ng Manila International Airport Authority, Media Affairs Division, na sakay na Kuwait Airways Flight KU418 na nakatakdang lumipad mamayang alas 11:20 ng gabi sa Terminal 1. Matatandaan si Mama O bilang Presidential Advisor on Overseas Philippine Workers Affairs ang itinalaga ni Pangulong Duterte bilang concurrent Special Envoy to Kuwait. Inatasan din ng Pangulo si Mama O na agad magtungo sa Kuwait
asikasuhin ang pagpapauwi sa mga distress OFW na nasa Kuwait. Nauna nang nagtungo si Presidential Spokesperson Harry Roque, Labor Secretary Silvestre Bello III at dating OWA Administrator Marianito Roque para sa pagpipirmahang kasunduan sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas para sa kapakanan ng mga OFW, partikular na sa mga household services worker sa Kuwait. Yet? Yes. May binanggit ba yung envoy na lilipad ngayon papuntang Kuwait na kung gaano karami ang pauwi niya at isasama pabalik sa Pilipinas ng mga distress OFW? Well, wala pa tayong walang binanggit. Oo. Walang nabanggit doon sa na yun na sinasabi nga nito ni Mama O. Mama O, oo. Ang alam natin, merong 3 malalaking shelter sa Kuwait na in fact, hindi daw recognized ng Kuwaiti government na napakaraming distressed domestic helpers ang naroon. So, anong eroplano gagamitin nila? Paano pagbalik niyan? Will they be access through o mapapauwi ba sila sa pamagitan ng commercial flights sa partner Boyet? So hindi nabanggit 'yon. Itong flight na nakuha nila, itong Kuwaiti Airways flight, KU, ito airplano to para nga doon mula nga ito sa Kuwait. Pero hindi nga nila nabanggit kung gaano karami. Kung commercial flight or tutulong ba yung isang kumpanya ng eroplano dito sa atin para nga sunduin yung ating mga OFW. Diba, sa kainitan kasi ng issue sa pagitan ng Pilipinas at Kuwait, may mga nagmagandang loob na airline companies at libre pinasakay yung mga OFW. Tama ba, Boyet? So, sa aking pagkakaalam, yung government ng Kuwait sasagutin yung pagpapauwi sa mga OFW, distress OFW natin. Oh, very good. Kasi ang hirap, no? May imagine lang natin na nagkumpulan doon, halos walang matulugang maayos. Siyempre, pati pagkain yan at nakaranas ng mga pang-abuso. Isa lang ang nasa isip niyan para naman, makauwi na talaga. Abay, oo. At siyempre, gusto na rin nila na makapiling yung kanilang mga mahal sa buhay dahil nga yung iba natin mga OFW ay hindi rin namang pinalad diyan sa bansang yan. Alright. Total nandiyan ka na. Sa Lunes ba, anong barangay babantayan ninyo sa Lunes dyan sa Pasay area? Siguro, marami yung barangay din yung mako-cover ko sapagkat doon naman sa isang paaralan na kinokoberan ko naman talaga palagi. Oo, madaming mga presinto o barangay doon para lahat man yun masisilip natin kung ano man yung mga mangyayari at tututukan natin yung lugar na yan. Alright. Partner Boyet, maraming salamat. Magandang hapon sa iyo. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Boyet Guillermo. Live mula po sa Southern Metro, Manila. Ayan, sige. Mga kaibigan, ikinatutuwa natin sapagkat may mahigit 1,000 pong bilang ng mga kandidato sa pagka-barangay officials at SK ang pumatol po sa hamon ng PNP na magpa-drug test bago po ang halalan. Oo. Nasaan ba yung balitang yon? Ito kasi, itong aktwasyon na ito ay bilang pagpapakita ng suporta po ng mga kumakandidato at may pakita rin nila sa mga botante nila supposedly na sila po ay malinis. May malinis na pagkatao na hindi ho sangkot sa drugs. Ikinatuwa nga po ng South Cotabato PNP ang
pagtugon po ng mga kandidato dyan sa naturang lugar na magpa-drug test. Mahigit yung 10 munisipyo pala dyan mahigit 1,000 mga kandidato ang nagpa-drug test. Yan. Sana, yan, tuwan-tuwa po si tuwan-tuwa po si Region 12 Director Chief Superintendent Marcelo Morales. Unay, may 19 na mga munisipyo pong nakapagsagawa po ng drug test challenge na. Sana nga lahat ng mga kandidato sa pagkabarangay official ay magpa-drug test. Sana. Okay. Ready na yata si Kapitan Antonio Ramos mula pa ho sa barangay, anong barangay ni Kap? Barangay Tilambo, Tanawan? Taysan, sorry. Barangay Tilambo, Taysan, Batangas. At makausap nga din natin saglit, Bigyan natin ng magandang intro. Live mula po sa Tilambo, Taysan, Batangas Province. Nasa linya po natin si Tony Ramos, kandidato po sa pagkakapitan sa naturang lugar. Kap Tony, magandang hapon po sa inyo. Si Errol Dacami po ito sa Leader ng Philippines, programang Kamao nga Zero. Welcome sir sa ating pagkatanghal ngayong hapon. Magandang hapon po. Kumusta ka, Kap Tony? Ayos naman po. Masaya po ang kumandidatong barangay chairman. Kwentuhan mo nga kami, bakit? Lalo po pag sa barangay, sa kapakanan ng barangay, amin pong hangarin. Okay, so para bagang there's fun during pag may eleksyon na ganito, lalo sa barangayan na kapitan, yan po ang nararanasan ninyo, am I right? Opo. Okay, ikaw po ay challenger o kayo po ay incumbent? Challenger po kayo, sir? Oh, yes. Opo. Challenger, alright, okay. Ano nagtulak sa iyo para hamunin itong nakaupo na magtunggali kayo ngayong barangayan, sir? Pakiulit po. Ano po ang nagtulak sa inyo na mag-file kayo ng candidacy po ninyo sa pagkakapitan at labanan po ang incumbent barangay chairman sa Tilambo? Sapagkat nakikita ko po ang malaking pangangailangan ng barangay namin, lalo na po sa sistema ng panunungkulan ng dating opisyales. Sige po, ano pong pangangailangan ang nakikita po ninyo na perhaps ang siguro iniisip po ninyo mas mapaganda, mas mapaayos, magkaroon ng pagbabago. Ano po yung mga issue dyan na gusto nyo pong bigyan ng atensyon kapag kayo po ang naupo bilang Kapitan Tony? May bumum. Sa akin ka makinig. Po ng sektor ng barangay. Kababaihan, kalalakihan, kapatandaan, kabataan. Ano pong plano nyo dyan sa mga binagbabanggit yung sektor na yan? Ano po? Ano pong mga plano nyo sa kababaihan, sa kalalakihan, kabataan? Ano pong plano nyo para po sa barangay ninyo? Livelihood program sa kababaihan, health program sa katatandaan, sportsmanship sa mga kabataan. Okay. Kayo na nga po, Kapitan, magkwento kung anong plataforma po ninyo kasi ako'y excited dyan sa Barangay Tilambo, no? Maraming beses na naririnig ko po ang Barangay Tilambo. Magandang barangay daw, pero may mga issue pala na dapat ayusin sa barangay, ano po? So ano po ang inyong inihanay na plataforma ng gobyerno kung sakali pong kayo ang mapalarin na Kapitan Tony na manungkulan sa barangay hall, sir? Hello, sir?
pagkakaroon ng cover court, multipurpose building para sa barangay. Pakikipag-ugnayan sa local na pamanang bayan, sa probinsya, at sa congresswoman, at sa lahat ng ahensya ng gobyerno, at para maibato ko naman sa aming barangay. Ano pa, sir? Tuloy ka lang, sir. Nasa inyo po ang pagkakataon na ihayag ang mga programa niyong magaganda para po sa mga kabarangay po ninyo. Ano pa, sir? Captain, Pagpapaayos ng stress light namin dito sa barangay. Pagpapatayo ng patubig dito sa aming barangay. Napakahirap po ng tubig sa amin. Ano po yung tubig na yan? Yung inumin, Kapitan? Hindi po. Yung pong sa Irrigation? agrikultura, irigasyon. Oo. Ano pa, sir? Ano pa? Saka yung pong peace in order sa aming barangay. Mahalaga po yung peace in order na yan. Napapansin ko na talagang napabayaan na. Opo. Ilan bang barangay tanod meron dyan sa ngayon? At ilan ang plano nyo idagdag? Pagpapatupad ng batas nasyonal, provincial at lokal. What else, sir, Kapitan? Marami pa po. Sige po, nasa inyo pong pagkakataon. Yung madaming yan, sabihin nyo na po at oras po ng kampanya ngayon, sir. Go ahead. Kung marami. Medical mission, pagpapasayos ng aming karsada. Ano bang sitwasyon ng kalsada po rin? Yung mga sa amin, yung mga tulay na hindi nagagawang tulay, na matagal nang hinihingi sa bayan. Mga sira ng footbridge dito. Transparency ng ira ng barangay. Yan po ay talagang marami na naghahanap dito. Okay, so... Saka yung po General Assembly namin, hindi po nagagampanan ng barangay namin. Nako, batas po yan. Dapat ang... Barangay Assembly po namin, sila na lang. Ang Barangay Assembly po minamandato ng batas na twice a year. Dapat ginagawa po hindi dapat po nila yan. nagagampanan yun. Yun, no. Dapat pagka ikaw naupo, twice a year may Barangay Assembly na iniimbita lahat ng mga kabarangay, Kapitan Tony. Opo, yun nga po. Opo, okay. Marami kang binanggit na mga gagawin po ninyo. Sino ang mga magiging katuwang mong kagawad para matupad po yung mga pangarap nyong yan? Sino-sino mga kagawad nyo, Kap Tony? Chopelo Alon, Ferdinand Capistrano, George Espina, Pino Escala, Mando Ontalan, Benito Guerra, Eloy Cabidog, at ako po, nabirang bilang barangay captain. Alright. Okay, so... At katuwang ko po ang mga sangguniang kabataan. Sangguniang kabataan sa pangungunan ni Adrian Cordero. Okay. Kompleto ang team, ano? Ang team kasi napaka-importante na buong buo talaga at walang sasaliwa, no? Biling ko lamang po sa mga kasama sa team na yan, Team Ramos na walang magsusulo. Oh, yeah. May mga kandidato nagsusulo para matiyak daw na number 1 siya, tiyak na panalo. Pag nagsulo yan... Kami po ay straight. Ang pangampanya po namin ay straight. 8-0. Ayan, oo. Ilan ba ang katunggali mo, Sir Jan, Tony? Kaya kailangan po sa amin 8-0. Straight. Para may patupad ko ang mga programa namin. Okay. Dito sa barangay. Ayos. Okay, so bilang panghuli, Kap Tony, ano po ang mensahe po ninyo sa mga taga-barangay Tilabo? Nasa inyo po ang pagkakataong muli, sir. Go ahead. Nananawagan po ako sa barangay Talambo na narito na ang tamang mamumuno sa Team Tony Ramos. Ang serbisyong may puso para sa barangay Talambo. Okay, well said.
Kapitan Tony Ramos Team, para po sa halalan 2014-2018, dyan po sa Barangay Tilambo, Taysan, Batangas, sir. Maraming salamat po. Good luck sa inyo. Sana po ay manalong lahat ang mga kasama niyo. Thank you, Kapitan. Thank you, Kapitan Tony Ramos. Good luck, good luck. Marami pong salamat. God bless, sir. God bless. Sana po ay straight nga pong manalo ang mga kasama po ninyo at ikaw ang maging Kapitan, sir. Good luck, sir. Ayan. Sige. Well done. Tony Ramos, kandidato po sa pagkabarangay chairman sa Tilambo, Taysan, Batangas. Sa oras na 24 minutos na po makalipas ang alas 4 ho ng hapon. Overtime na naman kami. Bilang panghuli, wala daw pong nakikitang malinaw na rehabilitation plan para po sa isla ng Boracay si Vice President Leni Robredo. Nabalitaan kasi ni Vice Presidente na hindi po nabigyan ng mas maliwanag na tulong, especially ang mga maliliit na naghahanap buhay sa isla. At sa mga malalaking resorts ay okay lamang sapagkat kayang-kaya daw na mabuhay kahit 8 o kahit 6 na buwang walang operasyon. Sana daw ay napaghandaan ng gobyerno at tila parang kraming daw ang dating ng ginawang pagkapasara ng Boracay ayon po kay BP Leni Robredo. Dapat talaga lahat ng bagay pinaghahandaan. May plano dapat. Lalo kapag marami po ang maapektuhan, especially ang kabuhayan. I don't know, no? Kasi, alam niyo po, may balita nga the other week na sa Bacolod yata yun. Sa Iloilo. Mas dumami daw ang kaso ng mga nakawan eh. At tinitingnan kung may relasyon sa Boracay closure ang insidente po ng nakawan sa Iloilo. Ay, nako. Ganun po mga kaibigan, ay nice po nating wakasan ang ating episode today. Sa magandang balitang sinasabi po ng mga economic managers ng gobyerno na gumanda daw ang ekonomiya natin for the first quarter. Mula Enero hanggang, ano bang first quarter? Hindi Enero hanggang Marso, ano? Kasi Abril hanggang Hunyo ay second quarter. Oh, tama. Ayan. So, congratulations po sa mga economic managers. But then again, our challenge, sana maramdaman yan ng mga ordinaryong tao. Kasama tayong lahat, ano? Tayong lahat. Lahat po naghihintay na maging maganda po ang buhay at umunlad po ang kabuhayan ng bawat isa. Yan po ay hangad po ng lahat yan. At kung ang gobyerno po ay talagang dinadala ang Pilipinas sa ganong direksyon, abay, maganda po yan. At sana ay tuloy-tuloy na maganap yan sa buhay po ng mga Pilipino. Mga kaibigan, we have to wind up now. Araw po ngayon ng Huwebes, May 10, 2018. Sa ngalan po ng ating mga Leader News Patrol, mga nag-ulat sa atin today. Pero bago ang lahat, bago natin makaligtaan, tinatangkilik na online news program ang Kamaong Asero Leader News Philippines. Mabuhay! Luna JC. Thank you, partner. Thank you. Good afternoon, Ka Errol. Greetings to all viewers and all my colleagues. Mark Titan Hawk Cruz. Titan. Kumusta ka na? Mark Titan. Jade Merino Imberga. Hello. Hi, Jade Merino Imberga. Thank you for watching our TV show. Salamat po at kami po ay na-i-inspire kapag nalalaman natin na nandyan kayo. Sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit ginagawa namin po ito. Public service na ito. Public service sa pagitan po ng pagbibigay ng mga legitimate and genuine news upang magampanan namin ang aming advokasya na labanan po ang fake news. Ayan. Sa social media po, napakarami po ang balitang hindi totoo. Kaya't minarapat naming may mukha, live na live, nagdi-deliver po ng balita at matalinong komentaryo. Hindi yung kung ano-ano lang ipagdadaldal, ngak-ngak ng ngak-ngak ay walang kwenta. Hindi kami ganun, ano. So thank you guys, thank you.
At of course, ulitin ko po yung ating panawagan sa ating mga best friends, mga kababayan na just in case you have an interest, may hilig ba kayo sa pagbabalita at tinatawag nating public service, sumali po kayo sa Leader News Philippines and we appreciate na maging kabahagi po kayo, maging tahanan po ninyo ito, maging partner namin kayo sa ating advocacy. Mas marami tayong matutulungan. Mag-PM lamang kayo sa ating PM box ng Leader News Philippines. State your names and your contact numbers. Kami po ang tatawag mismo sa inyo. At nang maturuan namin kayo kung paano po ang gagawin natin sa tinatawag nating mobile journalism. With your cellphone alone, marami tayong magagawa, mga kapatid. Di po ba? Cellphone today is very, very powerful. Ayan. Nakakapag-edit tayo ng mga video sa cellphone lamang. Pwede tayong gumawa ng documentary sa cellphone lamang. Marami na. At may papakulong tayo ng mga kriminal dahil lamang sa video na kinuha ng cellphone. Mga ganun na. That's why we call it cellphone is a very powerful gadget today. Salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Leader News Philippines ng programang Kamaong Asero, ng ating Leader News Patrol Team, si Binibining Angie Puso ang ating producer on the go, ang ating co-pilot everyday, wherever we go, Engineer Oliver Licop. Ako po ang inyong kakampi sa public service at sa mga balita, si Errol Lacame. Thank you, have a nice day, see you again tomorrow, and God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.